Hello, everyone. Yes, good morning, good afternoon, and good evening. Yes, sa lahat ng ating mga followers dito sa ating Ray Santos Music Studio. Yan. Okay, and welcome again sa isa na namang episode ng Ray Santos Music Studio Facebook Live. And today, maganda yung ating pag-uusapan, no? So, siguro, kung kayo ay parent, no? Or isang individual na gustong matuto ng music, and naghahanap kayo, no, ng tamang teacher na babagay para sa inyo, no? Kumbaga, kapag kayo ay nag-enroll, no, sasabihin niyo na I'm in good hands. Yan, parang gano'n, no? So, ngayong gabi magbibigay tayo ng mga konting tips, no, or hindi naman tips, kumbaga mga panuntunan, no, kung paano tayo mamimili ng ating mga teachers, no, yung mga music teachers, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, no. Kasi usually, no, kapag ikaw nag-enroll sa isang music studio, no, halimbawa gusto mo mag-enroll ng voice, piano, something like that, no. Usually kasi, ah, basta ibibigay na lang sa iyo yan ng ano eh, ng studio eh, no? So wala kang masyadong kumbaga power, no, para mag-ask, no, kung sino yung gusto mong maging teacher. Pero meron naman mga studio na pwede mong tanungin yung pinaka-admin nila, no? Like for example, dito sa amin, dito sa Ray Santos Music Studio, may mga parents or mga individual na nag-i-inquire sa amin, and then they're asking, no, they're asking talaga kung sino yung teacher, sino yung magiging teacher, ano yung background ng teachers. So, sinasagot naman namin, no? So, depende yan, no? Meron naman mga music studio talagang ibibigay na lang nila sa iyo yung teacher, no? Pero siguro naman mga 99.9% eh talaga namang sala, no, nasasala ng mabuti ng mga music studio yung kanilang mga teachers, no? Yan. Okay. So, magsimula na tayo, no? So, ano ba yung ating mga pwedeng pamantayan, no? Kung paano tayo mamimili ng ating mga music teachers, no? So, ang isa sa mga lagi ko sinasabi, ito hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero masigurado ka kapag ang iyong teacher ay galing sa conservatory. Yan. Okay. So, kung ang teacher mo ay galing sa Conservatory of Music, masasabi mo na you're in good hand, no? Or maganda yung kanyang ituturo sa'yo. Bakit? Kasi itong mga graduate or itong mga galing sa Conservatory of Music, talagang well-trained sila, no? So, nanggaling sila sa mga professor na sabihin natin talagang knowledgeable, magagaling, no? At talagang nag-aral sila ng taon, no? Taon talaga bago sila kumbaga magturo or bago sila makagraduate. So napakaganda, no, kung ang iyong teacher or ang iyong nagtuturo sa iyo ng music ay galing sa Conservatory of Music. So yan yung isa sa mga pamantayan natin, no? So that's number one. Next is ano ang major or ano yung minor nung teacher na to, no? So, usually dito sa conservatory po kasi kapag pumasok ka, meron kang isang major at meron kang minor. So, ano ba tong major? Ito yung instrument na aralin mong mabuti. Ito yung major mo. So, meaning, ipoprogram ka ng university na itong major mo na to, kailangan mataas yung level mo. No? Kailangan mataas yung level mo dito sa major mo. Halimbawa, ako po major in voice ako, no? Major in voice. So yan po yung inaral ko ng husto, no? Yung pagkanta. So matagal po akong nag-aral kumanta, tapos at the same time, ipinogram po ng university na ako po ay magkaroon ng certain level na medyo mataas kasi major ko nga po to, no? And then next is yung minor ko naman po ay yung piano, no? So somehow, no?
medyo prinogram din po ng curriculum na medyo mataas din yung minor mo, no? Medyo nakakatugtog ka ng medyo mga mahihirap na pieces. So, meron kang major, meron kang minor. Now, kung ang inyo pong mga anak ay halimbawa mag-aaral po ng voice or piano, maganda po yung kanyang teacher ay halimbawa po yung anak niyo gusto ng voice, halimbawa lang po, no? So, maganda po yung major ng magtuturo sa kanya or yung kanyang teacher ay major in voice or pwede ring minor in piano. Yan, pwede po yun, no? Pwede yun kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, yung minor naman is medyo mataas din po ang level nun. No? So, wala pong problema doon. So, pwede nyo pong alamin. Pwede nyo pong alamin yun, no? Kung ano yung major or minor nung teacher na ibinigay sa inyo nung music studio. No? Yan. Okay. So that is another thing. Pero, meron pong isa akong case dito na ganito yung nangyari, no? So, meron po akong isang teacher na ang kanya pong tinuturo ay violin, no, violin. Pero hindi niya po major yon or minor. Kumbaga, natutunan niya lang po. Yan, natutunan niya lang po yung pagba-violin. So, magaling po siya mag-violin. Pero, ibig sabihin ba nun, hindi na siya maging magaling na teacher? So, ako po, based on my experience, naging magaling na teacher din po siya, no? Bakit po? Kasi maganda rin naman yung foundation na paggaling ka ng conservatory and then you will study a certain musical instrument, no? Like for example, violin, no? At dito naman po pumapasok yung pangatlo, no? So ang una natin, kailangan galing ng conservatory. Number 2, ano po yung major or minor ng teacher? And then yung number 3 naman po, yung kanyang haba ng karanasan sa pagtuturo. Yan. Okay, so ito pong violin teacher namin, hindi niya major, hindi niya minor yung violin. Pero, ang haba po ng karanasan niya sa pagtuturo ng violin. No po, natutunan niya yung violin and then itinuro niya po and then ngayon ang haba na po nung kanyang karanasan sa pagtuturo ng violin. So, magandang ano po yun. Magandang background din po ng teacher yon. So, pwede nyo rin pong alamin kung gaano na po katagal na nagtuturo ng certain instrument yung teacher na ibibigay sa inyo. Something like that, no? So, ito po yung pangatlo, no? Yung haba ng karanasan sa pagtuturo ng teacher. Very, very important na po, no? Though, saglit lang po ha, bago tayo magpatuloy. Hello, Teacher Chari. Yes, hello, Teacher Chari. Thank you for watching. Hi po, Sir Ray Santos. Magandang gabi po. Yeah, magandang gabi din sa iyo, Ma'am Chari. Salamat sa sa comment mo, no? Yan. Okay, so tuloy po tayo. Ito pong karanasan, no? Yung karanasan po ng teacher sa pagtuturo ay napakahalaga din po. Kasi po kung mahaba na yung karanasan ng teacher sa pagtuturo, malamang na madami na po siyang na-encounter ng mga students, marami na po siyang alam na strategy or method para matuto yung inyong mga anak. So, napakahalaga din po nito. Alam niyo po, share lang po ako, no? Nung bago pa lang po ako nagtuturo, talagang wala po akong alam, no? Wala po akong alam kung paano ako magtuturo. Pero alam niyo po, ang naging guide ko kasi, para po ako maging, kumbaga po, makapagsimula, no? Is yung mga teacher ko rin sa conservatory. So, for example, ano bang ginagawa sa conservatory? So, bago turuan kumanta yung bata or bago natin pakantahin ng certain song yung bata or yung student, bino-vocalize muna natin, di ba? Bino-vocalize muna natin. So bakit nagkaganoon? Kasi yun yung nakikita ko sa conservatory. So, ginaya ko lang. Tapos, kino-correct mo yung parts by parts. So, first stanza, correct natin. Second stanza, correct natin. Chorus, correct natin. Something like that, no? So, ako po, ganun po yung aking naging karanasan naman. And then, from there, ayun po, ngayon po parang, 20 years na po ako nagtuturo ng music and, malaki po yung naitutulong talaga ng karanasan. So, pag marami kang karanasan, ang dami mong input, ang dami mong pwedeng
ipagawa doon sa estudyante. So very very important, no? Ngayon, ang tanong, dapat ba akong dapat ba akong magtiwala pa sa aking teacher kapag bagito or bago yung teacher? Sa akin pong karanasan, okay din naman po kung bago yung inyong teacher. Again, pero iano po natin, no? Ibalik po natin dito sa number one, dapat galing siyang conservatory. Kasi 100% yung kanyang gagawin dun sa anak niya or sa student is yung natutunan niya sa conservatory, kung paano siya itinuruan ng kanyang teacher. So pwede rin naman po, no? Pwede rin naman po na pagkatiwalaan, no? And then, yun nga po, basta po kung alamin niyo lang po kung ano yung major or minor nung teacher na yon. Yan. So, pwede pa rin po. Inaano ko lang po dito yung karanasan. Very important po kasi yung experience ng teacher. Okay? So, that is number 3. So, number 1, kailangan galing siya conservatory. Number 2, anong major or minor ng teacher. And then number 3, yung haba ng karanasan sa pagtuturo ng teacher, no? Okay. Number 4 tayo. Ito, merong isang magandang ano dito. Kung talagang gusto niyo na magaling na teacher, no? Pwede niyo alamin sino ba ang mga naging estudyante ng teacher na to. Meron bang mga magagaling na estudyante itong teacher na to? Something like that, no? So halimbawa, itong teacher na to, vocal coach to ng isang sikat na singer, something like that, no? Pwede rin po 'yun, no? Pero of course, itong voice coach na to or itong coach na to is talagang medyo mahal siyang sumingin. Tsak na mahal po 'yan dahil syempre po medyo sikat po siguro siya or maybe yung mga hinahawakan niya mga estudyante is sabihin na natin na talagang mga celebrities or magagaling talaga, no? So, yan po yung pang-apat, no? So, very, very important kung gusto nyo po talaga na yung pipiliin yung teacher ay talaga namang sasalain nyo, pwede nyo pong pagbatayan itong 4 na to, no? Yan, okay. So, yan yung mga panuntunan, no? So, meron pong tanong dito, no? Ito palagi ko pong na-encounter tong tanong na to. Yung po bang magaling na performer ay magaling na teacher din? Yan, okay. Kasi yung iba kasi ganito no? Ay, narinig ko si teacher ganyan. Ang galing tumugtog. Ang galing kumanta. Gusto ko siyang maging teacher ng anak ko. Something like that, no? So ang mangyayari, yun ang kukuning teacher nung parent or nung student. And then pagdating doon, na-disappoint siya kasi pinatutugtog lang siya tapos pinakakanta siya, wala namang ibinibigay na input yung teacher. Maraming ganyan sa totoo lang po So maraming ganyan. Kaya yung answer dun sa question is hindi. Magkaiba po yung performer ka at magaling din at iba rin yung teacher ka, no? So maaring itong teacher na to magaling siya mag-perform pero hindi siya ganun kagaling magturo. Pero meron naman na mga musician or mga teacher, no, na hindi sila ganun kagagaling mag-perform. Pero wow, ang galing na teacher and nakakapag-produce sila ng mga magagaling na students, no? So yan po yung isang lagi kong na-encounter na tanong. Pag magaling daw bang performer, magaling na teacher din? Hindi totoo 'yon, no? Okay? So okay. Another question, marami kasing nagtuturo na hindi daw galing sa Conservatory of Music. Okay. So, pwede pa rin ba daw 'yon na maging qualified sila? Yes, pwede pa rin po. As long as mahaba yung kanilang karanasan sa pagtuturo, no? As long as mahaba yung kanilang karanasan sa pagtuturo and then may magandang foundation na. Okay. I will give you a story. Hindi, yung experience ko. Alam niyo yung nagsisimula pa lang yung Ray Santos Music Studio.
ang hirap kumuha ng teacher no? Mahirap talagang kumuha ng teacher. So, ang ginawa ko nun, kumuha ako ng mga teachers na hindi galing conservatory, no? Hindi sila galing conservatory. Tapos, anong nangyari? Basta sila, kasi doon medyo taong simbahan din ako, no? Kumakanta ako sa simbahan, tumutugtog ako sa simbahan. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng magaling kumanta, magaling tumugtog. Tapos ang ginawa ko, i-train ko sila. Trinain ko sila. Sabi ko, ganito yung pagtuturo sa bata, tapos ganito yung gagawin nyo sa mga bata, mag-exercise muna kayo, magbo-vocalize muna kayo, and then saka kayo magtuturo ng kanta. So parang gano'n, no? Trinain ko sila, no? And ako, this is based on my experience. After yung training ko sa kanila, so of course, hindi nila makukuha muna kaagad. So trinain ko sila, and then kada pagkatapos sila magturo, sinasabi ko yung parang kung paano sila mag-i-improve, something like that. And it works. And it works. Tumagal din sila sa akin ng 2 years, 3 years, something like that, no? And it works, no? And kaya for me, okay pa rin. Tapos nakapagpa-recital din sila ng mga students nila, no? And nakapag-perform naman na maayos yung mga bata, no? So, ako for me, pwede pa rin hindi galing sa conservatory, pero dapat may karanasan yung teacher, no? May mahabang karanasan dun sa pagtuturo, no? And of course, syempre, dapat may skill. So, halimbawa, kung voice teacher siya, dapat maganda boses niya. Di ba? Parang ang hirap naman nun. No? Parang magtuturo ka ng voice, hindi naman maganda yung boses mo, or hindi ka nakakanta, something like that. So, very, very important, no? So, it works. It works pa rin naman. It works, no? So, next is, by the way, last time, no, let's talk yung sa conservatory, no? Last Facebook Live natin, no, guest natin si Mr. Ryan Ryan Victoria. And sabi niya, for him, no, yung pagpili ng teacher, no, is depende. Depende talaga. So, I agree with that. So, kung galing conservatory o kung hindi galing conservatory, depende. Depende. Halimbawa, kung ang gusto mong matutunan ay operatic singing, syempre sa conservatory ka papasok, no? So halimbawa kung ang gusto mo namang matutunan, pop. So doon ka siguro sa mga music studio na nagtuturo ng pop, no? So depende 'yan, no? So kaya naniniwala pa rin ako na itong mga bagay na to is depende, no? Ngayon, kaya ako lang nasabi itong dapat galing siya conservatory para sure lang na maganda talaga yung training, no, ng teacher, no? Okay, so bago ko basahin ulit lahat itong ating mga panuntunan, no? Basahin muna natin itong comment ni Sir Michael Christian Jorvina, no? Yes, hello. Kamusta ka na, Michael? Yan, si Michael po ay isa sa chorista, isang magaling na choir master. Yeah. Tama, di ba, no? Oo, you know, before nag-o-offer po kami dito sa Ray Santos Music Studio ng mga choral courses, parang choral music, something like that. So choral conducting, choral arranging, no? And si Sir Michael po isa po sa mga participants namin, no? So meron siyang tanong, paano po ang guide ng mga nagtuturo, especially kung more on experience lang po? Yeah. Sige, since nagtanong siya, no? So, kung kayo po ay hindi galing ng conservatory o at nagtuturo lang po talaga kayo, natuto lang kayo na something na ito yung gagawin, ito yung gaganyan, ito yung kung paano magturo, something like that. Mas maganda pa rin po, no, na sundin natin yung foundation, no? So, for example, ikaw, Sir Michael, ano ka, no? Isa kang choir master. So maganda magsimula ka ulit sa music theory, sa choral conducting, no? So and then you know what? Ang maganda kasi ngayon, kalat na yung ating no, mga information sa social media. So if you want music theory, mag-search ka lang sa YouTube. Ayan na ang music theory. Choral conducting, nandiyan na rin, no? So I would suggest na halimbawa kung hindi ka galing sa conservatory, ano ba yung magiging guide mo?
same pa rin, music theory. So, dun ka pa rin, no? Kumbaga, parang dadaanan mo lang din yung dinaanan ng mga galing sa conservatory, pero, yun nga lang, hindi masyadong formal. Kasi nga, syempre, manonood ka lang ng video you will just gain knowledge Parang, paano ba yun? Paano ba yung ganyan? So, aalamin mo lang no? Yan, okay. So, yan yung aking sagot dyan, no? So, tama ba yan? Sagot ko ba? Paano po ang guide mga yan, tama. Okay. Tapos, alam nyo, ito dahil nabanggit ni Sir Michael yung experience, ito totoo din, nasabi rin to ni Sir Ryan last time sa sa Facebook Live. Minsan, alam nyo, dahil sa sobrang galing sa experience nitong mga, hindi naman sila galing conservatory, no? Tapos, ang nangyari, turo sila ng turo, tapos discover, explore sila ng explore. Dahil sa experience nila, wow, ang gagaling na nila. Minsan hindi naman sa pag-aano, pero masakit din to tanggapin, no? Minsan mas magagaling pa rin mas magagaling pa sila doon sa galing sa conservatory. No, marami akong na-meet na tao na tinanong ko, galing ka ba conservatory? Galing mo Sasabihin, sir, hindi po. Ang gagaling nila, ang galing nila magpatunog ng choir, ang galing nila magturo, no? So, ayun nga, yung sinasabi ko kanina is yung karanasan. Napakahalaga ng experience, no? Napakahalaga ng experience pagdating sa skills, no? Yan, okay. So, again, para po sa mga magulang or maybe you are an individual na gustong kumuha ng music lesson and gusto mong makasigurado na ikaw ay nasa mabubuting kamay. Yan. Okay, syempre, yung teacher mo, try mo yung teacher na syempre galing sa conservatory. Yeah? And then, number 2 is, anong major, anong minor ng teacher mo? No? And then, yung teacher mo ba may mahabang karanasan sa pagtuturo? And then, number 4, pwede mo ring i-search. Sino ba naging mga estudyante nitong aking teacher, meron na ba siyang napag-champion sa singing contest or siya ba ay meron ng estudyanteng naging sikat, something like that, no? Yeah, pero again, ulitin ko lang, baka mahal tong pang-apat, no? Pag ito yung ganitong klaseng teacher yung hinanap mo, medyo mahal siguro tong pang-apat. Okay, so anyway, maraming salamat. Naku po, thank you po sa lahat ng mga nakinig sa atin, no, dito sa ating Facebook Live today. Maraming salamat, Ma'am Chari, Sir Michael, at doon sa mga hindi naman nag-comment na nakikita ko lang ngayon. Thank you very much. Thank you very much sa inyong pakikinig. And sana may natutunan po kayo dito sa ating lesson today, sa ating session today. And before I end, ini-invite ko pala kayo, no, sa mga malalapit dito sa amin, dito sa Binyan, Laguna, and then dito sa San Pedro, Laguna, nandyan po ang aming mga music lessons. So kung gusto niyo i-enroll ang inyong mga anak, gusto niyo i-enroll or gusto niyo mag-enroll, no? Pwede rin kami sa adult. Please, you can come, no? You can come and maybe you can message me dun sa ating page and then we can have our music lesson. Yeah, si Ma'am Jen. Thank you, Ma'am. Okay, welcome, Ma'am. Yeah, Ma'am Chari, thank you. Sir Ray Santos, very inspiring po. Thank you very much, Ma'am Chari. Thank you. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And I'll see you again next week for another Ray Santos Music Studio Facebook Live. Bye-bye. God bless.